Nasa linya ho natin ang Metropolitan Water Works and Sewerage System Acting Deputy Administrator o MWSS, Acting Deputy Administrator, Engineer Patrick Dizon. Engineer Dizon, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Double Wang sa Double B. Magandang umaga po. Hi, Engineer. Good morning. Tama ba? Sandali, ayusin lang ho natin. Okay, good morning, Engineer. Good morning po. Yan na. Hindi kumapit. Hinanap pa ni Engineer yung supply ng tubig. Dagdagan pa natin ng tubig yan. Hi, Engineer. Ayan. Nire-reconnect napakahalaga natin. ng tubig sa pagtimplaw natin ng kape. Pagligo ho ninyo, pang-carwash, di ba? Pangluto pa lang Pangluto pa lang. Yan. Tsaka sabi nga nila, mabubuhay ka ng mas mahaba-haba kahit walang pagkain. Ganon. Pero pag walang tubig, shorter ang lifespan mo pag wala kang tubig. Diba? Ayan, ito na. Ubos ang laway Final mo. na to, Zen. Okay na. Si Engineer Patrick Dizon, Acting Deputy Administrator ng MWSS. Engineer, magandang umaga po. Good morning. Hi, good morning, Weng and Weng, at sa lahat po ng nakikinig po ninyo po programa. Salamat sa pagising ng umaga na maaga sa amin. Totoo yan. Engineer, nasa kasagsagan na tayo ng tag-init at saka Holy Week pa, di ba? Malaki yung demand para po sa supply ng tubig. Kumusta po ang water supply at level natin sa ngayon? Opo, Weng, sa ngayon po, alam naman po natin na 90% po ng ating pong supply sa buong Metro Manila at karatig na probinsya ay nanggagaling sa Angat Dam. So sa ngayon po is nasa 208 meters po yung taas po ng level po ng tubig po niya. Kung i-compare po natin, last year is nasa 195 meters. So mataas po ito ngayon, sir. Miss Weng saka Sir Weng. Almost 13 meters po yung difference po nito. So nakapag-ipon po tayo for this summer, no? Kaya in-expect po natin na hindi po magkakaroon po ng kakulangan ng tubig tulad po ng hindi po tulad nung mga nakaraang mga taon. Dahil dun sa epekto nung nagdaang mga amihan, tsaka yung shear line, at tsaka yung La Nina. Oo, yun ang nakakontribute. Opo, actually, nitong first quarter of the year ay nagkaroon pa nga po tayo ng mga tinatawag po nating mga spilling activities sa ating pong mga dam kasi sobra-sobra po yung binigay po na ulan sa ating pong mga watershed. Pero ito'y hindi pa nagtatapos ang tag-init. Matagal-tagal pa itong tatakbo, Engineer. Hindi ba matagal pa natin ina-expect yung magkakaroon tayo ng pag-ulan at mga bagyo? So sa pagtaya po ninyo, tatagal yung mataas na level na supply natin, especially sa Angat Dam. Opo, actually yung nabanggit ko nga po kanina, 15 meters po yung difference po ng ating pong elevation ng ating level ng tubig simula nung nakaraang taon, no? So kung titignan po natin nung last year ay hindi po tayo nagkaroon ng matinding shortage po ng tubig dahil sa ganung elevation. So mas in-expect pa po natin sa ganitong elevation na 208 meters ay hindi rin po tayo magkakaroon po ng water shortage this year. Hanggang yung water supply na yan tatagal lang hanggang katapusan ng summer season or abot ba to hanggang katapusan ng taon na? Tingin po natin, Sir Weng, ay abot pa rin po dito hanggang end of the year. Pero pagdating naman po ng August, September, ay tataas na rin po yung ating pong level po ng tubig kasi po ay dyan na po yung time na nag-uulan na rin po sa ating pong mga watershed area. Tag-ulan sa bagyuhin na yung mga panahon na yon, hindi ba, Sir Patrick? Opo, tama po. Expect po natin for the second half of the year ay doon po nag-start na po yung ating pong pag-ulan. So walang partner, so walang engineer, so walang dahilan ang mga concessionaire natin para sabihin meron tayong water shortage. Ano mang mga linggo o buwan na darating? Actually, Sir Weng, ang MWSS ay on top po dito sa ating pong mga concessionaires po, no. Lagi naman po natin itong kausap at every month din po ay nagkakaroon po tayo ng mga technical working group meeting. Kasama din po natin ang ating pong National Water Resources Board para mapag-usapan po yung mga nagiging allocation po natin every month. So, in-expect po natin din po yung ating pong mga konsesyonaryo na yung mga interruption po nila ay ang reason na lamang po ay yung mga maintenance activities po, no, na regular naman po natin ginagawa. Ano yung ginawa ng MWSS at saka ng mga concessionaire, pati na rin siyempre yung mga dam operators para makuha natin yung ganitong status na ang ganda ng water level natin?
nasa summertime tayo pero hindi na natin dinaranas yung previous years na sumasagad yung tubig lalo na sa Angat Dam. Yung nagpuputik na yung nakikita natin sa Angat Dam nung panahon lalo na noong 2019. Actually, Ms. Weng, yung ating pong collaboration po, no, mahalaga po yan sa mga stakeholders po ng ating pong Angat Dam kasi hindi lamang po MWSS po, no, yung nakikinabang po dyan sa ating pong Angat Dam. Kasama na din po yung ating pong National Irrigation Administration. So, patuloy naman po, no, nabanggit ko nga po kanina, every month po nagmi-meeting po ang Technical Working Group para ma-manage po natin talaga po yung ating pong resources po, no. So aside from that po, Ms. Weng, no, ay patuloy din po ang MWSS kasama po ang ating pong mga konsesyonaryo na magpatayo po ng mga additional na water sources para po ma-lessen po natin yung ating pong dependency sa ating Angat Dam. So nabanggit ko nga kanina, Ms. Weng, no, 90% po, no, yun po yung binabawasan po natin na percentage na dependency sa ating pong Angat Dam. Kaya po tayo nagpapatayo ng mga additional water sources like yung Laguna Lake, Wawa Dam, saka yung Kaliwa Dam project po. Pero as of yet, nasa 90% pa rin yung dependency natin sa Angat Dam. Opo. Previous year po, nasa 96% po yan. So sa ngayon po, napababa na po natin ng 90%. At actually, sa amin pong datos ngayon, no, pag na-operate po natin yung ating Wawa Dam kasi na-construct na po yung Wawa Dam noon, magiging 86% pa lamang po ito. By anong taon yan? Ngayon. Actually, natapos na po yung ating dam, nagre-refill na po tayo. By this year po, December 2025 po, ma-operate po natin yung ating So mas Wawa magiging Dam. matatag na yung supply ng tubig, lalo na sa Kalakhang, Maynila. Ganda nun. Tama po. Yan naman po yung ating pong long-term na plan po, no, yung ating pong tinatawag na water security roadmap na kung saan po, no, every year halos every 2 to 3 years ay meron po tayong mga additional water sources. Kung abundant ho tayo sa supply ho ngayong taon, pagdating naman ho sa presyuhan nito, hindi naman tayo tatagain kasi nagumpisa na ata ang una ay ang Manila Water nag-rate increase, di ba? Ang Maynila defer muna. Opo, actually yung pong bawas at dagdag singil po ng ating pong mga concessionary, ito po yung mga foreign currency differential adjustment po, no. Ito po yung pagtaas at pagbaba po ng ating pong mga dolyar na kung saan po ay binabayaran po natin yung mga loans po natin. Yun ang dahilan. Yun ang dahilan, Forex. Oo. Ganito lang, sabi po ng Department of Agrarian Reform, kailangan tiyakin natin yung supply ng irigasyon, supply ng tubig sa ating mga irigasyon para hindi maapektuhan yung food production natin, Sir Patrick. Pero di ba kumukuha din sa mga dam natin ng tubig para sa irigasyon? Sa ngayon, tuloy-tuloy ang supply natin. Walang pangangailangan na maghinto o magbawas tayo for irrigation. Opo, sa ngayon naman po, no, kung titignan po natin yung ating pong nagiging elevation po, no, yung nagiging projection po ng ating pong reserva sa susunod na mga buwan po, no, ay tingin din po natin na hindi rin po mababawasan ito. Actually, supportive po kami sa mga inisyatibo ng ating pong National Irrigation. Actually, sa ngayon po, no, tinutulungan po natin sila para po repair din po nila yung kanila pong mga losses po sa mga drainage system po. So, katulong po natin ng ating mga konsesyonaryo para mapag-aralan po yung mga leakages sa mga at ma-repair po yung mga leakages sa kanilang po mga canals po. Alright. Sa ngayon, ang Water Resources Board naman, natili pa rin ba? Ilan ba itong cubic meters per second ang sinusupply at binibigay sa MWSS? 52 ba yun? Sa ngayon po, Sir Weng, ngayon po ay naka-maximize po yung ating pong allocation po, no, nasa 52 cubic meter per second po yung ating pong nakukuha sa ating po Angat Dam. Okay, so since maganda yung supply natin, mananatiling ganyan tayo. Yan ang pwede nating i-demand sa kanila. Total, sapat ang supply ho natin na nami-meet natin ang target elevation ng ating mga water reservoir. Opo, tama po. Supportive naman po yung ating pong National Water Resources Board po na ibigay po yung aming pong nire-request po ng mga allocation. Maganda lang. Ano na lang, tiyakin na lang natin, Sir Patrick, at palagi naman natitiyak ng MWSS yan, yung quality, linis ng tubig natin, para yung mga kapuso natin na gumagamit ito. Lalo yung pang inuming tubig? Potable. Potable. Kahit yung sa gripo na lang, diretso na, hindi mo kailangan maglaga sana ng tubig. Pero still, nire-require yun para siguro tayong malinis. Di ba, Sir Patrick? Opo. Kami naman po, Ma'am Weng, Sir Weng ay pasado po sa mga Philippine National Standard for Drinking Water po ng Department of Health. So yun naman po yung ating pong kinukumply po sa ating pong mga tubig na lumalabas po sa ating mga gripo.
Ang pangarap na lang natin, sana mabawas-bawasan yung mga maintenance schedule ba? Diba? Sa ano na yan, water concessionary. Pagandahin lang na tuloy-tuloy at hindi masyadong mahaba yung oras ng pag-aantay na nawawalan tayo ng tubig. Palitan ng mga lumang leaking pipes. Yes, oo. Nako, engineer, maraming salamat po sa oras, ha? May gusto ata sabihin si engineer. Ano po? Go ahead. Actually po, yung nga po, Sir Weng, no, yung ating po mga maintenance activities nung nag-usap-usap po kami ng ating po mga konsesyonaryo ay talaga pong ang instruction po namin ay ilimit po no, na kapag night time po yung mga interruption like alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga para yun po yung mga times po no, na konti yung gumagamit na tubig at yung mga lahat karamihan po ng ating mga customers ay natutulog. Yun, pero natutulog pero nagigising sa sobrang init ngayon. Diba? Kaya daming maliligo Sir Patrick. Madaling araw, papalamig. Anyway, sige. Engineer, salamat ho ng marami sa mga gising mo ninyo. Oo, salamat Sir Patrick. Maraming salamat po at happy weekend po. Happy weekend po. Yun. Right. Engineer Patrick Dizon, Acting Deputy Administrator ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS. Sandali, diretso. Hilingan, walang pinoprotektahan.